Hey guys! Welcome sa panibago nating tutorial series. So this is the PHP tutorial series, and for today, we will be talking about IDE and Hello World. Right after this intro. So guys, before we start, konting disclaimer lang. Yung tutorial series na to is made for complete beginners. So we'll assume na wala pa talaga kayong alam sa PHP. So tuturuan namin kayo from the ground up. And then number 2, yung series na to is accompanied by the HTML, the CSS, and JavaScript series. So mas maganda kung napanood nyo muna yung series na yon before jumping in dito sa ating PHP tutorial series para marami kayong magawa at ma-integrate natin ang HTML, CSS, and JavaScript dito sa gagawin natin na series. So by the way guys, yung PHP guys kasi is a back-end language. Ibig sabihin, eto na yung magiging functionality ng ating front-end languages na HTML, CSS, and JavaScript. So without further ado, tingnan na natin yung ating tutorial flow. So, eto ang pag-aaralan natin for today. So number 1, kung ano ba ang PHP. Number 2, isa-set up natin yung text editor natin, and then sa-set up natin yung local web server natin. So gagamit tayo ng tinatawag na SUMP, and then papalabas sila natin ang ating first hello world using PHP. So without further ado, let's begin. So guys, ano nga ba yung PHP? So sabi dito, si PHP, meaning yan ay Hypertext Preprocessor. So kung iniisip nyo bakit PHP yan kahit HP lang to, it's actually guys, a recursive abbreviation. So Hypertext Preprocessor, pagka inulit-ulit nyo, PHP na yon. Kasi recursive nga na paulit-ulit. Okay, so the more you know. So sabi dito, si PHP daw is a server-side programming language for websites. So meaning back-end siya. Siya yung gumagawa ng logic. Now, it can generate dynamic page content based on logical checks and can connect to databases and perform complex data management. So, dito na tayo magkakaroon ng database dun sa website natin. So, using, of course, the HTML, CSS, and JavaScript as our front end. Okay? So, ngayon, let's talk about the text editor na gagamitin natin. So, eto yung software na gagamitin natin to edit text. Other text editors are especially made for coding that incorporates colored text for a certain language like PHP. It may also be called as an integrated development environment, which is gumamit din tayo for our HTML, CSS, and JavaScript tutorial series. So, eto pa rin yung mga pwede natin gamitin. We can use the Notepad. Syempre, mahirap sa Notepad kasi walang text highlighting dyan. Notepad++, so pwede din natin gamitin yan. It's an IDE. And then, next is yung Visual Studio Code, which is our best choice. IDE din siya na ginagamit ngayon sa industry. So, gagamitin natin yung VS Code. If you haven't known by now, si VS Code is in-install natin dun sa first episode ng HTML tutorial series natin. So, if wala pa kayong ganito, then panoorin nyo yung first episode ng HTML so that you will know kung paano siyang i-install. Pero since ngayon is nandito na kayo sa PHP, we will assume na meron na kayong Visual Studio Code na naka-install. Ngayon guys, let's talk about the local web server. Ito ang i-install nating bago. Kasi itong local web server na to is ginagamit siya para ma-run natin yung server-side language natin. Hindi to katulad ng JavaScript na pwede nating i-run through browsers. Kailangan natin ng web server talaga. So katulad ng PHP, yan, gagamit tayo ng web server dyan. It provides a development server na pwede nating i-access through our local host and an open port. So mamaya makikita nyo yan. So ito yung mga pwede nating gamitin. We have the WAMP, the MAMP, and the SAMP. So, ano yung tatlo na to? Si WAMP, it stands for Windows, Apache, MySQL, and also PHP. And then yung MAMP naman, macOS, Apache, MySQL, tsaka PHP. So, ibig sabihin, this is for Windows, this is for Mac. And then finally, the SAMP, which is cross-platform, kaya X yan, cross-platform, meaning pwedeng sa iba't ibang platforms. And then Apache, MariaDB, which is MySQL din. And then PHP, and then finally, Perl. Okay, pero ang gagamitin lang natin, syempre, hindi tayo gagamit ng Perl. Ang gagamitin lang natin is yung ating PHP tsaka yung MySQL. Okay? So, i-install na natin yung ating SAMP para magamit na natin yung ating local web server. So, pumunta tayo sa isang browser natin and then i-download natin yung SAMP. Let's go. Okay, so search natin sa Google natin yung SAMP natin, which is XAMPP, and then enter. Then makita nyo yung pinakaunang result. Hanapin nyo sa ilalim yung download. Just press that. And then mapupunta tayo dito sa website nila. So kung makikita nyo, we have the SAMP for Windows. So kung naka-Windows kayo, eto ang ida-download nyo. If you are using Linux, and then eto yung ida-download nyo. And then if you are using Mac, then you're going to download this. So for OS X. So since tayo ay naka-Windows right now, eto yung ida-download ko. Which is yung latest version natin, etong 8.2.12. So I'm going to download this 64-bit.
And then let's wait for that to download. So lalabas na yan dapat sa top right after a while. Pagka hindi lumabas, of course, just click here, no? So wait lang natin kung lalabas. Ayan, okay, late lang. So lumabas na. Let's wait for that to download and then buksan natin after. Okay, so I'm going to open the installer. So open na natin, left click, and then yes nyo lang. And then after nun, lalabas na yung ating installer ng SAMP. Yes lang natin. Okay lang din to, okay nyo lang. Next. Okay, and then makikita nyo dito, papapiliin tayo ng mga pwede nating i-check dito. Hayaan nyo naka-check lahat to. Yung MySQL, kailangan natin yan. Of course, PHP-MyAdmin, yes, kailangan din natin yan. Then, i-next na natin. Okay, and then makikita nyo guys, si SAMP, papalitan ko yan ng lugar. So, kung gusto nyo sa C ilagay, okay lang. Pero sa akin kasi gusto ko ilipat yung aking folder dito sa Essential Apps. Okay, and then gagawa ako dito. Pipinutin ko to and then just press OK. Dahil lalagyan ko lang ng XAMPP to para mapunta sa folder na SAMP. Ayoko nang nakakalat siya dun sa mismong D. So, gumawa kayo ng bagong folder just by putting the SAMP there. Then, press next. And then, of course, English, next, and then just next again, and then let's wait for this to install. Wait lang natin mag-unpack yung files, then I'll be back after mag-install nito. So guys, kung makikita nyo, tapos na mag-setup ang aking SAMP. So sabi dito, do you want to start the control panel now? Sige, i-check nyo, and then just press finish. Okay, and then dapat bumukas na yung SAMP natin. Ito ang itsura ng SAMP control panel. So, igigit na ko lang dito, and then tingnan muna natin kung ano yung mga laman niya. So kung makikita nyo guys, we have here the module, the Apache, the MySQL, FileZilla, Mercury, and Tomcat. So ngayon guys, ang bubuksan lang natin dito at gagamitin is Apache. So sa next time, bubuksan na din natin yung MySQL natin. Etong Apache na to, just press start muna dito. So okay na yan muna. So makikita nyo, dapat mag-green yan, and then dito sa baba, nakalagay dito, attempting to start Apache app, and then status change detected, dapat mag-running yan. Now, if you are the type of person na sobrang raming naka-install na application, baka mamaya may error na lumabas dyan, and about yung sa port na ginamit na yung port. So, makikita nyo, nagra-run to sa port 80 and port 443. So, yun yung ginagamit niya. So, if meron kayong application na nagra-run sa port 80 tsaka sa port 443, malabang hindi yan mag-run. In that case, guys, tingnan nyo sa description, meron dyang link na you can click na tuturuan kayo kung paano baguhin yung inyong port pagka nag-error dito sa ating Apache. So, makikita nyo dyan kasi port 80 at port 443. So, kung alam nyo kung anong application yon, you can just try to disable it and then stop, tas start nyo ulit tong ating Apache. With that, let's begin and let's continue our tutorial. So ngayon na naka-start na to, assuming na na-start nyo na, just press the admin dito sa ating panel sa harap ng Apache. Ayan yung admin. Just press that and dapat may mag-open na ganito. So nakita nyo, SAMP, Apache plus MariaDB plus PHP plus Perl. Okay, so ngayon sa top left, makikita nyo, yung ating URL is localhost/dashboard. So kung makikita nyo, localhost, ibig sabihin yan guys, our server is running dun sa ating network. Dito, port 80 yan nagra-run. Kaya pagka nilagay ko dito, localhost, tapos tutuldoc, and then 80, then i-enter nyo, makita nyo, I will still be able to access this. Kasi etong localhost web server natin is running at port 80. Okay, so ngayon, let's continue dun sa ating SAMP ulit. Balik tayo dito. Ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo is etong Explorer. Just press the Explorer dito sa right side, and then it will take you dun sa folder kung saan nyo in-install yung SAMP. So, in my case, again, sa letter D, and then dun sa ating SAMP folder. Kung makikita nyo, ayan yung nakalagay dito. Yan yung mga files natin. There's a lot of files. Ang pinakamahalagang files dito is yung htdocs natin. Okay, etong htdocs na to. So, pag binuksan nyo yan, maraming file dyan. And ayun, makikita nyo dito, nandito yung dashboard. So, yun yung dashboard na nakikita nyo ngayon right here sa screen. Once na dinilit nyo to, mawawala lahat ng nandito. Okay? So, with that guys, ang gagawin natin ngayon is gagawa kayo ng folder dito. And then, papangalanan nyo lang ng gusto nyo maging project. So, for example, papangalan ko, example-project. For now, nalalagyan lang ako ng folder dito kasi dyan ko ilalagay ngayon yung project ko na PHP. So, lahat ng project nyo, gagawa nyo ng folder dito sa htdocs. So, gagawa na ako ng folder and then ngayon, bumalik muna tayo sa PowerPoint natin and then pag-aralan yung gagawin natin next. So guys, now let's talk about PHP files. So yung PHP files are used instead of HTML files when creating a PHP-based website. This is because gusto natin sa server side na tayo nagre-render at doon na manggagaling lahat ng logic natin. Okay? So si PHP kasi, it can contain HTML, CSS, and JavaScript. So meaning yung PHP file pala is naka-integrate na yung tatlong language sa isang file. Actually, 4 sila doon. So PHP files are saved with the extension .php. So ngayon, pumunta tayo sa Visual Studio Code natin at i-set up na natin yung project natin.
Let's go. So guys, we're here sa ating VS Code. Wala pang nakabukas na kahit anong folder. Now, I'm just going to try and open a folder. Just press open folder. And then pumunta tayo kung saan natin in-install yung SAMP natin. So in my case, sa D. Tapos dito sa SAMP ko. And then dun sa htdocs, and then ayun yung ginawa kong example project na folder. So I'm just going to open that, select folder. Yun yung ginawang folder natin kanina, no? Select folder, and then yun na. And then yes, I trust the authors kasi kayo naman yung gumawa niyan. Then ayusin lang natin ngayon yung setup natin dito. So I'm just going to close the welcome to Copilot and then itong welcome. And then now, I'm going to create a file right here. I'm going to right click, new file, and then papangalanan ko lang siguro ng example. Pero ngayon, instead of HTML, we're going to use that PHP. And then just press enter. Now guys, you can code here just by using the exclamation point, parang HTML lang. Ayusin ko lang to, itatab ko lang, and then isi-save ko. Lagyan natin ng H1 dito, and then let's type hello world muna dito. And then save natin. And then punta muna tayo dun sa ating website, which is etong nasa localhost/dashboard. Ngayon, ang gawin nyo guys, dito sa ating slash, ang ilalagay nyo dito is yung project folder nyo. So in my case, ang pangalan ng project folder ko is example-project. And then if I press enter here, makita nyo, mapupunta ako doon sa folder na yon, and then ayun yung ginawa kong PHP file, yung example.php. Now, if I press that, makita nyo, doon ako mapupunta sa my hello world ko. So ngayon, na-access ko na yung website ko through my folder dito sa /example-project. Pero medyo weird siya, di ba? Kasi kailangan ko pang pinutin to para lang makapunta doon sa aking file. So ngayon, tingnan natin yung sa PowerPoint kung ano yung pwede nating gawin. So sabi dito guys, it is ideal to name your first PHP file into index.php para daw yung local server natin automatically makes it the root URL. So itry natin yun sa ating VS Code at tingnan natin kung gumagana nga. Okay guys, so welcome back sa ating VS Code. So ang gawin natin, i-rename natin tong example.php natin. Right click ko lang and then I'm just going to rename it. And then papangalanan ko lang ng index.php and then just save that. And then punta ulit tayo dun sa website natin. And kung makikita nyo guys, balik ako dito sa example-project ko. Alisin ko tong nasa slash and then just enter. And makikita nyo, kahit nasa example-project lang ako, ang na-access ko na is yung mismong file natin na index.php. Again, i-rename ko to, no? So, to rename dyan, pwede nyong pinutin yung F2 na lang para mabilis. Palitan ko ng example ulit, enter, and then lipat ulit tayo dito, reload natin, and makikita nyo, babalik dun sa kanina. Now, if I rename it again with index.php, and then lipat ulit tayo dito, and then reload it, makikita nyo, yun na yung magiging root URL natin. So, gumagana siya. So, let's try to add a paragraph here, and then lagyan natin ng lorem ipsum. So, pinutin ko lang to, lorem, enter. So, makikita nyo, lorem ipsum sa ilalim ng hello world. Save ko, and as you can see, pagka-reload ko, ayun, so gumagana siya. So, I'm just going to zoom this in para mas mababasa nyo. Okay, so ngayon nakakapag-code tayo ng HTML sa loob ng PHP file natin. Now, let's actually talk about kung paano mag-code ng PHP. So, balik tayo dun sa ating PowerPoint and then tignan natin. So guys, to actually use the PHP script, it can be placed in any part of the document. Pwedeng sa head, pwedeng sa loob ng body, even sa labas ng HTML tag mismo. So kahit saan, pwede nyo ilagay yung PHP script natin. So sabi dito, si PHP snippets daw, it starts with the less than sign and then the question mark sign. So makikita nyo dito, less than, question mark, and then PHP, and then ends with question mark and then greater than sign naman. So kind of like this. Kung makikita nyo, sa gitna nung dalawa na to, the code will go here. So less than, question mark, then PHP, and then question mark, tas greater than sign. Ito yung opening, ito yung closing niya. Okay? So, para makapag hello world tayo dyan, we're going to use what we call the echo. Now, use echo to display something as an HTML element or text. So, kung makikita nyo dito sa ating snippet, sa PHP, sa gitna nun, may echo, and then after nun, space, meron tayong double quotes, and then nandun yung text na gusto natin, hello world. And then may semicolon sa dulo. Don't forget, dito, required ang semicolon, bawal ang walang semicolon. Okay, so makikita nyo dito sa baba naman, we have echoed an H1 element. So, pwede kayong mag-print or magpalabas ng HTML element using PHP. So, makikita nyo dito sa baba, echo can be used to display elements by typing the intended tag name. So, let's try that sa ating Visual Studio Code. Let's go. Okay, so welcome back sa ating VS Code. So, ngayon, itry na natin gumawa ng PHP script. I'm just going to delete everything here and then magagawa na ako ng PHP script. So, again, ang sabi kanina doon, less than, question mark, and then PHP,
makikita nyo meron namang autocomplete, enter, and then sa ilalim, lagay natin question mark, and then greater than sign naman, and then dito sa gitna, yung code natin. Okay, so ang sabi doon, gagamit tayo ng echo, and then space, and then double quotes, and then tsaka yung gusto nating palabasin. So lalagay ko na dito hello world, and then semicolon, and then I'm just going to save this, and then punta tayo dun sa ating website. So buksan ko tong localhost natin, and then I'm going to reload this in 3, 2, 1, and with that, we have our hello world. By the way guys, naka-zoom in lang ako, no? So, ang itsura niyan is ganyan. No? So, pagka in-inspect ko to, I'm going to right-click, inspect, and then pinutin natin to. Makita niyo yung hello world, walang kahit anong nasa paligid. Hello world na text lang talaga siya. So, hindi siya nasa paragraph tag, wala siya sa H1, wala siya sa kahit anong element. So, nakita nyo, directly nilagay siya sa gitna ng body, which is of course not ideal. So, ngayon guys, zoom out ko lang ng konti, balik tayo sa VS Code, and then ang gagawin ko, mag-e-echo ako ng H1. And then, lagay natin hello world, and then, yung closing tag ng H1 natin. And then, i-save natin, and then, i-reload natin, and makikita nyo, yung hello world natin is naka-heading 1 na. Try natin sa input naman. So, punta tayo sa VS Code and then i-echo natin yung ating input. And then, lagyan natin type is equals to. Lagyan na lang natin ng single quotes para hindi makaabala dun sa double quotes kasi mag-e-error yan pagka ganyan. So, single quotes. Lagyan natin date and then self-closing tag and then save natin. So, ito yung pinag-aralan natin sa HTML, isa sa mga element. Then, save natin and reload natin yung ating website. And as you can see, we have our input type date. So, yung ating PHP, it has the ability to print or to output yung mga elements natin na HTML. And even ganito, no? So, makikita nyo, may script and then sa loob may alert hi. So, alam natin, this is a JavaScript na code. So, makikita nyo sa loob ng script element, may alert hi, and then may ending tag yung script natin. So, ang mangyayari dito is mag-alert dapat yan ng hi. Will it work? So, save natin, and then alt-tab tayo, and then i-reload natin in 3, 2, 1. As you can see, yes, nakapag-run tayo ng JavaScript using the PHP programming language. So, lumabas yung hi, kung ano man yung nilagay natin dun sa loob nung alert natin. So, PHP is a powerful tool to manipulate HTML, CSS, tsaka JavaScript. So, guys, marami pa tayong pag-aaralan sa mga susunod na episodes. So, tingnan muna natin yung next nating pag-aaralan dun sa ating PowerPoint. Let's go! So guys, sabi dito, when using multiple echoes, make sure to use the break lines to separate lines. Okay, kasi baka mamaya nag-echo kayo ng mga plain words, ang mapapansin nyo dyan is magtatabi-tabi yan. So kunwari nag-echo ako ng hello, tas sa new line nag-echo ako ng world, magtatabi pa rin yung hello world. Itatry natin yan, no? Pero guys, we can use the BR to break the line, no? Para mapunta sa new line. Or we can also use the paragraph tag because it automatically puts the next element on a new line. So itry natin yan sa ating VS Code para maipakita ko sa inyo. So guys, welcome back sa VS Code natin. So, starting now guys, eto na yung magiging itsura ng format natin katulad dun sa JavaScript, HTML at CSS. Nasa left side yung ating PHP file at nasa right side yung ating magiging output. Okay, so kung makikita nyo guys, we have our PHP snippet here. Gagamitin ko lang yung sinasabi kanina na echo, for example, hello, and then semicolon, then mag-echo ulit ako ng world. Everyone would expect na yung hello nasa taas, yung world nasa baba. Pero if I try to save this, and if I try to reload this, makita nyo hello world magkatabi. That's because yung ating echo na hello tsaka echo na world, it doesn't automatically creates a new line. So kadalasan iisipin, pwede ba yung /n, and then pagka sinave ko, then pagka na-reload ko, hindi yan mag-new line guys. Magkakaroon lang ng space sa dulo yan because hindi gumagana ang /n dito. So, you need to use the BR tag. Okay? So, pwedeng self-closing. Okay lang yan kahit walang self-closing. And then, semicolon, then save. Then, 3, 2, 1, reload. Ayun. Tsaka pa lang siya mapupunta sa new line. Pero of course, we are always outputting HTML elements naman. So, we can just use the paragraph tag so that we can create a new line every time na mag-e-echo tayo dito. So, makikita nyo yan. Paragraph hello, then paragraph world. Save natin. And then, if I try to reload this, ayun. Laging new line yung magiging bagong echo natin. Basta ipapalibot nyo sa paragraph tag. And with that, guys, ayan na yung first hello world nyo. I hope na marami kayo natutunan. So, guys, kung makikita nyo, it looks like na wala pang kwenta sa ngayon yung PHP natin. But it will make sense once na napag-aralan na natin yung mga variables, yung mga conditional statements, and lalo na yung pagkoconnect sa database natin. So more of that in the future. So I hope dito sa video na to marami na kayo natutunan. So yun lang guys. Thank you so much for watching. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!